Nangako si dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, Chairman Greco Bellica na ibalik ang all-out war laban sa illegal na droga, korupsyon, kriminalidad at red tape sa Pilipinas. Well, kung gusto nyo ng pagbabago, kung gusto nyo bumalik yung mapayapa, maayos, tahimik na pamayanan, kung gusto nyo ng mga taong lumalaban sa korupsyon, sa red tape, at yun talagang nanggaling sa inyo. Bakit kung gusto nyo lahat yun, ginawa na namin yun at gagawin namin ulit. Inihayag ni Bellica ang unang nominado ng Bisaya Youth Party List ang paglulunsad ng kanilang command center sa First Tondo Complex sa Velasquez, Tondo, Manila. Dito sinabi niya na sa sandaling bumalik siya sa kanyang posisyon bilang isang kinatawan, bubuhayin ng party list ang kampanya laban sa illegal na droga na humahantong sa malawakang kriminalidad, pagkawala ng trabaho, mataas na inflation at mga mamahaling bilihin. So seemingly, naglakasan na naman ang loob nitong mga criminal elements dito sa ating bansa, hindi lamang sa Maynila pero sa ating bansa. Feeling talaga ng tao, wala namang pakialam ang gobyerno ngayon sa droga. Kanina, tinatanong ko, anong gagawin niyo sa 1,000 niyo? Anong ginagawa ng mga tao sa 1,000? Ay, binibili ng pagkain. Sabi niya, sinusugal. Sabi niya, binibili ng shabu. Diba? Ay, patawa. Pero, nung time natin, walang ganong kalakas ang loob na magsasalita ng ganon. Well, people are afraid of the law. Pero ngayon, dahil labis ang korupsyon, korupsyon pinag-uusapan sa media, social media, araw-araw. Pero tuloy-tuloy lang. Pagka maraming corrupt, syempre madaming criminal elements. Dahil dyan nagtatribe ang criminal elements. So, yun po ang pinag-ugatan. Yung sitwasyon na yan, na nagdudulat ng kahirapan, ang pinag-ugatan po ng aming pagbabalik sa pamahalaan. At magkakaroon ng pag-asa ang mga tao na nagkaroon ng trabaho, mas magandang buhay. Gaya naman pinalabas ko, susulong po natin ang mga Business Global Islands, Business Global Cities all over the Philippines. Para sa mga Bisaya, para sa mga Manileño, para sa mga Ilocano, basta Pilipino nangangailangan ng trabaho, ilalatag po natin yan. Binigyan din ni Bellica na kung mahalal sila sa Kongreso, magkakaroon sila ng kapangyarihang gumawa ng batas, magrekomenda, maglantad at magtanggal ng mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga illegal na aktibidad. Kahit sa Kongreso lang, at least doon po, pag meron tayong pwesto sa Kongreso bilang isang congressman, maririnig tayo ng gobyerno at magkakaroon tayong kapangyarihan i-exercise ang oversight functions, gumawa ng batas, gumawa ng mga recommendation sa magpapatanggal sa mga opisyal, mga pulis, mga opisyal pumapasok sa illegal activities, mag-iimbestiga, mag-expose sa mga criminal activities, corrupt activities, expose the officials, make laws, file cases. We will have the resources and power of government para magamit against these people, tawag sa mga ganyang klaseng tao, mga pasaway, or short of words. Yan po ang dahilan kung bakit tayo lumaban bilang party. Plano rin nilang magtayo ng 10 command center sa tulong ng kanilang mga taga-suporta. We have 10 action centers all over the Philippines. Konti lang po ito, 10 lang all over the Philippines. Ito po ay binuksan ng aming mga supporters. Hindi ho namin, wala ho kaming ganong resources to do it, but yung mga tao na naniniwala sa amin at gusto talaga kaming manalo, decided to open up the action centers para yung mga tao namin na nangangampanya merong bahay. Nagpahayag din si Bellica sa sinabi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, na posibleng matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeach. Pinayuhan ni Gadon si Duterte na magbitiw. Kausapin niya yung 30 million plus na Pilipinong bumoto kay Sara. Si Sara, binoto yan ng Pilipino. Kung mayroong magpaparesign dyan, dapat Pilipino. Hindi yung
Hindi kahit na sino, walang karapatan na kahit na sinong Pilipino na pag-resignin si Sara. Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.